beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Ame from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber niyo, subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok yung welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. December 1 to 15. Ano ba yan? Naghulog. Tingnan natin. Maraming salamat tayo sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Sagittarius, kunin mo lang sa'yo at itapon lang sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi sa inyo, hindi sa inyo. Maaring next time, sa inyo na, diba? Okay, we have the knock, unsuccessful plan. Okay, may mga sitwasyon sa'yo na hanggang ngayon is, kung titignan mo to, di ba? Parang hanggang ngayon nakabuhol ka pa rin doon sa sitwasyon na yun, no? May mga problema pa talaga o mga plano mo na hindi pa siya maaayos, na kailangan mo nang ayusin to, no? Decision making to. And we have the stepping into a new experience. Ito na yun, no? Diba? Kailangan mo nang mag-step up. Diba? Kailangan mo nang humakbang. Kailangan mo na alisin yung buhol na to. Yung anong mga plano mo. Nagde-delay kasi siya, eh. No? Paano man yan. Ikakail when it comes sa legs o sa paa, no? Ayan, baka mamanhid, magkasakit kayo sa gout, tuhod, tapos maano yung talampakan nyo, yung mga daliri nyo, yan, maipit, mapilay, baka ikaw o malapit sa puso mo, yan, baka masugatan, madapa, kung ano man mangyari dyan, no? Ingat-ingat kayo. We have May. Hindi ko alam kung ano yung May sa'yo, no? Baka malapit to sa puso mo, baka ako to. Sabay joke. Siyempre, Ate Ima, ikaw talaga yan. Hindi, baka ano to, kung titignan mo dito, di ba may alon siya? Parang hindi to yung sitwasyon. Siguro, wag kang magpaagos sa daloy ng buhay. No? Kailangan mo, kung ikaw is may pinagdadaanan, kasi kung tignan mo dito, di ba, kakatitigla yung bulaklak niya, di ba? O kaya naman, dati, syempre sakura to eh. Kumbaga, nagtatagsibol na, di ba? Madi-drain, unti-unti kang nag-drain. Ibig sabihin, imbis na nagsasucess ka, nagdi-drain ka. Don't go to the flow, sinasabi dito. Talagang, kailangan talaga step up. Kaya, yung mga plano mo, baguhin mo. O, alisin mo yung buhol na yan, no? Para hindi mag-delay-delay. Siyempre, yung May, baka kako, maari din yan yung May isa beginning sa'yo. Kung ano man yung May na yan, baka birthday ng mga malalapit sa puso mo, ganyan. We have the mountain, you are on the road to success. Yan. Kumbaga, eto na yun, mag-step in a new experience ka this time. Kumbaga, eto yan, no, diba? Diba pasigsag siya? Oo, mahirap. Mahirap man umakyat sa tagumpay, diba? Kumbaga, nasa road ka na kailangan mo nang mag-stepping, try a new experience, try a new plan, diba? Abandonahin mo yung mga dapat abandonahin, the old version of you, yung mga dapat mong alisan, no? Kailangan nasa tama kang direksyon. Mahirap man kamtin ito. Tingit dito natin lagay yan. And we have the table, hard work ahead. Ito yung mga sitwasyon na maaaring iba sa inyo is magiging busy, yan, no? O kaya yung iba naman sa inyo, may mga gagawin kayong mga bagay-bagay na kailangan mong bigyan ng effort and hard work, no? Like, ng ganito, sinak, di ba? Yan. Kaya nagkakaroon ng unsuccessful. Kaya tuloy nakikita ko dito, it's an empty. Huwag ka lang sumunod sa agos ng buhay mo. Di ba? Kailangan mo rin talaga mag-try ng mga bagong idea, experience, new decision, mga ganyan, no? Sa nakita ko dito. Kasi nakita ko dito, also this is empty kasi siya, yung table. Diba? Parang wala yung nagiging growth, diba? Nagkakaroon ka talaga ng unsuccessful. Be careful, do not take a risk. Ayan si Clone.
Ingat ka lang din. Ingat ka lang, ano. Ingat ka. Tingnan natin ang iyong energy ni Sagittarius. 1 to 15. Ala, nahulog. Sorry naman. Show me. Sagittarius, anong energy mo? 1, December 1 to 15. Siguro iba sa inyo, meron kayong gagawing isang mga bagong experience, diba? Yan. Kung wala pa man, you need, no? Kung wala pa man, need, no? Kasi it's going toward to success. Kung may mga plano kayo, kung mga hindi nangyaring plano in the past, ngayon kailangan nyo nang gawin, no? Kasi it will success naman. Energy ni Sagittarius. Wala, saan yun? Very good. Ano ang parating kay Sagittarius? Ano ang parating kay Sagittarius? 1 to 15 of December 2024. The Nine of Wands. Ano po ang dapat iwasan ni Sagittarius? Ano dapat iwasan ni Sagittarius? Energy mo to. The Nine of Pentacles. Tingnan muna natin. The Hierophant. Bakit the Eight of Swords? Ang energy niya. Please show me. The Seven of Cups. Ayan. Anong ibig sabihin nito? The Sun. Pwedeng explain mo pa sa akin ulit ito. Okay, thank you. Okay, ang energy mo ngayon, 1 to 15, is andito ka daw sa nagre-ring. Wala, bakit? Bilis naman. Okay, ang energy mo is andito ka na sa sitwasyon mo na may kailangan ka daw desisyonan sa buhay mo. May mga kailangan desisyonan, kailangan mo na daw ngayon ng magkaroon ng clear mind. Kasi energy mo ngayon is magkakaroon ka daw ng enlightenment, no? Kung sino talaga yung mga tao na pwede mo pakisamahan, tao na nako-connect sa'yo, yan. At saka yung mga tao na makakapagbigay sa'yo ng totoong kasiyahan this time. I-release mo na yung sarili mo doon sa negative thought, ganyan, yung mga aalisin mo na daw yung sarili mo doon sa mga frustrations in life, ganyan. Kumbaga, you need to release or to escape sa isang sitwasyon na ganun, na magulo, na hindi mo alam kung ano yung mga dapat gawin, no? Kumbaga, it's time to decide, it's time to use your head when magdidesisyon ka, sa nakita ko dito. Kumbaga, magkakaroon ka na rin ng enlightenment kung sino talaga yung pakikisamahan mo this time. At saka you need to learn then from the past dito. Magiging aware ka na, or you need to be aware sa mga nakakasama mo sa paligid mo, no? Yun daw ang gagawin mo this time. Is more on enlightenment. It's more on magkakaroon ka na ng mental strength, magkakaroon ka na ng clear mind, at gagawin mo na yung mga gusto mong gawin. Kumbaga, you're taking control na yung sarili mo. Ilalaya mo yung sarili mo, or you need lumayas yung sarili mo dun sa sitwasyon na natatrap ka, na-stuck ka, ganyan. No, kumbaga, may mga i-release ka na daw this time. Or you need to release or to let go. No, yung mga bagay na hindi naman nakakapagbigay sa'yo ng growth or kasiyahan this time. No, ganun magiging. Is a decision making mo ngayon na kumawala sa isang bagay at gawin ang isang bagay na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Tandaan mo maging matalino ka dito sa part mo dito. Kasi it's going toward to your success yan.
Kumbaga, ito na yung leg talaga, stepping up to a new experience in life to. Kasi it's going toward din sa sa abundance. Also, ang ano mo dito is 1 to 15 is there's a happiness, no? Ako nakikita dito, happiness. Iba dito is a recovery, iba dito is material increase, no? Nandito na rin kasi yung magkakaroon ka na ng, kung ikaw is nahihirapan ka sa ano mo, sa mga pera mo at tapas sa nakita ko dito, magkakaroon ka daw ng clear mind kung ano daw yung mga dapat mong gawin this time. No? Magkakaroon ka na ng gano'n. Kung ano yung mga dapat mong i-let go, kung sino yung pakasamahan mo, kung sino yung, kung ano yung ikasasucess mo. Yan, magkakaroon ka na ng mga ganong thinking. Tsaka mga happiness, makakaramdam ka ng happiness daw dito. Baka may mga pupuntahan ka na na celebration, birthday, yan. Bakit 9 of Wands? Ang parating sa kanya. About saan? Tapos na to? Hati-hati naman. Hati kasi yung energy niya. Okay, ang parating sa'yo, meron dito ang tao, may tao na tutulong sa'yo. No? Huh? Ay, hindi eh. Ikaw to eh. Kumbaga, meron kang isang bagay na kailangan mong i-let go this time. Kasi, andito ka sa bagay na buhay mo na you fooling yourself sa isang bagay na ikaw mismo yung nai-stress, na ikaw mismo yung nahihirapan. No? Yung ikaw mismo, sarili mo, kahit alam mo yung katotohanan dito, is, niloloko mo yung sarili mo, dinadaya mo. Kumbaga, ingat ka rin kasi meron sa paligid mo na hindi nagiging totoo sa'yo. Akala mo sinusuportahan ka nila, akala mo kasamahan mo sila, akala mo care sila, pero hindi. Mga tao na nangliling lang, mga tao na disloyal, mga tao na arrogante, ganyan, ang nakikita ko dito. And then also, when it comes sa ibang bagay sa'yo, is parang may tinutulungan ka? May tinutulungan ka ata eh. Kasi nakita ko ito, ikaw tutulungan mo or tinutulungan mo. Ganon. May pagtulong ako nakikita dito. Pero hindi ko nakikita yung stable mo. No? Ang parating sa'yo is hindi daw magsasucess yung gagawin mong pagle-let go sa isang bagay sa buhay mo. Na may mga dapat kang i-let go. Sa this time daw, hindi daw magsasucess yun. Kumbaga, may mga goals ka sa buhay na hindi mo maile-let go this time pa. Yun na nakikita ko. Pero you want to recover. Kasi nandito ka sa nandito ka pa rin sa pag-aalala. Gusto mo siyang i-let go, pero parang nag-aalala ka. No? Halimbawa, gusto ko nang umalis sa trabaho ko. Halimbawa lang ha, pero kasi gusto ko ng new beginning, pero natatakot ako. 'Di ba? Nag-aalala ako. Ganun. Kumbaga, nandito ka sa mismong sarili mo na panghihinaan ka ng loob para gawin yung bagay na yun. So, may mga bagay sa buhay mo na napanghihinaan ka. No, may mga, you need to take a risk kasi dito sa nakikita ko dito. You need to take a risk. Don't fool yourself sa isang sitwasyon na ikaw rin mismo yung nahihirapan, na ikaw rin mismo yung nai-stress, na anxiety, na de-depress. Hindi mo kailangang
Hindi mo kailangan na ano na panghinaan dito kasi alam ko na alam mo sa sarili mo kung ano yung tama at mali dito. No, nagkakaroon kasi ng hardship sa'yo. No, maaring nahihirapan ka tulad ko yung sitwasyon o kaya naman mga gusto kang gawin sa buhay mo. Kaso, halimbawa gusto ko mag-business, kaso wala naman akong financial, ganyan. No, napaka-hard para sa'yo. Hindi mo ma-accept yung isang bagay sa buhay mo kung gagawin mo yun. Kung mag-move ka sa nakita ko dito. Hindi mo kayang i-accept yung mga bagay na yun. Tingnan natin. May nakikita ako dito na ano. Kasi dito kasi is ano ang iba sa inyo, imbis na magbago kayo, yun nga, parang walang magbabago. Tsaka, may nagpapadoktor ba dito? May nakikita ko siyang doktor dito. Hindi ko alam kung doktor yun or rehabili. No? Tingnan natin si meron ka dito na ano na iba dito meron ka mga nakaraan na hanggang ngayon. Bit-bit mo pa. Matagal mo nang bit-bit. Ganyan. 9 of Pentacles. About saan? Okay. Iwasan mo daw yung ma-depress, no? Iwasan mo daw yung isipin mo na na maging ano ba to? Wag mong yung lungkot, alam mo yun, yung depression, yung lungkot, yung pain, yan, yung iwasan mo yung pagkakaroon ng emotional pain. Yan, iwasan mo yung sitwasyon na natatakot ka na isipin ng iba na makasarili ka, hindi, it's no, hindi daw yon. It's time to transform this time sa nakikita ko dito. Kumbaga, I know na you have a responsibility na dapat mong aklangin sa buhay mo, pero ang nakikita ko dito is lalo na when it comes to family, di ba? If you have, o kaya karelasyon mo dito, wag ka daw dito na ma-frustrate, na isipin nila na makasarili ka, sarili mo na iniisip mo, ganyan. Kasi, yung mga tao na nasa paligid mo is, sila yung isa sa nakapagpapahila sa'yo pababa. Kasi, yung iba kasi si dito, ikaw or vice versa, no? Kasi kung titignan mo, 9 of Pentacles ka, di ba? Ikaw lang yan. Ikaw lang yan. Kumbaga, yung mga nasa paligid mo, nakasandal sila sa'yo because of what? Because of the money. No, ito yung mga tao na sumasandal lang sa'yo. Hindi ko alam nga kung stable sila, parang hindi naman sila stable. Diba? Kumbaga, gagamitin ka lang nito mga to. Hindi, halimbawa, kaibigan mo, utangan ka, ganyan. Kumbaga, handyan ka, kailangan ka nila kasi minsan, ikaw sumasagot. Halimbawa, pamilya mo, o kapatid mo, anak mo, ganyan, di ba? Parang hindi nila iniisip yung future, ganun. Sila yung mga tao na hindi ka nila nakikita bilang ikaw na nahihirapan. Nakikita ka nila bilang ikaw yung nasasandalan nila kasi ikaw yung kailangan nila. Diba? Huwag ka daw ma-lose hope, syempre. Kaya huwag kang ma-disappoint if ever na piliin mo naman din minsan yung sarili mo this time. No? Okay lang na umalis o lumayo ka doon sa mga sitwasyon na yun, 'di ba? Kasi sabi nga dito, 'di ba? Stepping into a new experience. Going toward to your success, 'di ba? Yung road na 'yan, kailangan mong yun yan. Kailangan mong magbigay ng hard work dito sa sitwasyon na to. Kailangan mong itong mga unsuccessful na nangyari sa'yo, alisin mo yung buhol na yan. Yung mga
Huwag mong, alisin mo yung mga nakatali sa paligid mo, no? Alisin mo yun. Hindi yun pagiging makasarili. It's time to transform. Kung ano mang bagay at saan mang bagay ng sitwasyon mo yan, no? Tingnan natin ang love. Kamusta sa love? Sa love is sa lahat, ha? You need to be strong this time, no? You need to be strong. Kailangan mo dito ng mental clarity. It's time to step up, no? Mag-step up ka na ngayon. Kailangan mong magkaroon ngayon ng confident. Ilabas mo yung confident mo. Huwag kang matakot. Kasi you are the authority. Diba? Hindi sila. Kasi mga nasa paligid mo is a danger. Sila yung mga tao na walang plano, disorganized, ganyan. As in, sila yung mga marami sa paligid mo na hindi mabubuting espiritu. Ate, may espiritu. Ganun yun. Kasi sila yung mga tao na sarili lang nila iniisip nila, sasandal sila sa mga tao na alam nila na pwede nilang, alam mo na, love. Advice po kay Sagittarius, presyon. The King of Wands. Teka lang, ha. Naku. Meron akong dapat na i-textmate. I-textmate. I-textmate talaga, ate. Oo. Wait lang, teka lang. Tingnan natin. The love is sa lahat, ha. Ikaw, kapatid, sarili mo. Tingnan natin. Karelasyon mo. Ano po yan? Bakit? Ano ibig sabihin? God, talaga. Ito, lumabas na to, ah. Ano po mangyayari dito? Ibig sabihin, pangit. Okay, thank you. Okay, when it comes to a love, ikaw yung ano, no, tahimik ka lang. Hindi ka nagsasalita. Ano ka, umaayon ka. May mga gusto kang sabihin, hindi mo nasasabi siguro. Tapos na out of control ka. Kumbaga, na-stagnant ka lang. Ganyan. Kaya ang nangyayari sa'yo is nagkaka-delay. Nalalack of energy ka when it comes sa pagsasalita rin dito. Kumbaga, andito yung sitwasyon na over responsibility ka sa meron ka sa ngayon. Ikaw yung nagbubuhat mismo lang lahat ng mga responsibilidad na hindi naman sa'yo. Magsalita ka rin. You need to let go something. Kasi, ang nakita ko dito is nababurnout ka na. No? Maaring na-stress ka na. It's time to awake din kasi this time. Kailangan mo rin talaga na kasi ngayon is nagkaka-chaos. I-let go mo yun dapat. I-let go dito, no? Kasi sa love dito, hi-ho ka lang eh. Kahit na alam mo na may mali, alam mo yun. Kahit alam mo may mali, kahit na alam mo na ginagamit ka, o alam mo na hindi ka nagiging stable, o alam mo na hindi nagiging okay, kahit sa pera hindi ka okay naman. Diba? Kahit alam mo na yung love na to is hindi para sa'yo, para sa kanila lang. Alam mo yun? Hindi ko nakita yung movement mo. Kailangan mo ngayon na imulat yung mga mata mo, magsalita ka. I know that you know na ano yung tama sa mali. Huwag mong aklangin masyado yung responsibilidad na yun. No? Huwag kang ma-stagnant. Huwag kang mag-delay. Nalalack of speed ka. Nagkakaroon ka ng restriction ngayon. Huwag mong yung mga dapat mong gawin, yung mga dapat i-desisyonan, at yung mga dapat mong sabihin, huwag mong ipagpabukas.
Ay, sa next time na lang. Ay, sa ano lang, next year na lang. Hindi pwede yun. Ay, ganito. Dapat kang magsalita or kailangan mo nang mag-action or mag-move this time. Kasi, yung mga nasa paligid mo, hindi sila yung mga tao na pwedeng asahan eh. Sila yung mga hindi dapat pagkatiwalaan eh. Kaya sila, nakasandal sila sa'yo. O nakasandal yung mga yan sa'yo. They using you. Ginagamit ka lang. O baka naman gusto mo yung ginagawa mo, okay lang din eh, di ba? Kung okay naman at maganda naman tong gusto mo. Bakit pa ang advice is the King of Wands? May nakita ko dito na ano, hindi ko alam kung pass na yun. May nakita ko ditong nagkaroon ng breakdown. Ganun. Hindi ko alam kung sino. Ano yung King of Wands? Universe. Ano po? Thank you. Okay. Okay, ang advice sa'yo is sinasabi dito na kailangan mo daw maging matapang. No? Pag-aralan mo yung mga sitwasyon ngayon. Kailangan mo daw na ngayon na may mga i-let go. No? Kailangan mo daw ngayon na mas more kang maging matured or this is a time to level up yourself para maging, kumaga maturity. No? Kumaga ito na kasi step up o step in another experience yan, in a new experience. Yan, kailangan mo mag-step up, magsalita ka, huwag kang matakot. Ang sinasabi dito, kailangan mo na ngayon na try to analyze yung mga bagay o pag-aralan yung mga bagay na meron kayo when it comes to your family, when it comes to your anak, diba? Ganyan. Yung ano yung mga dapat mong i-let go. Kailangan ngayon is you need to be wiser and stronger. Kailangan yung mga obstacle ngayon is malakpasan mo ngayon to. So, nakita ko dito. I-leave behind mo yung mga bagay na nakapagpapabigat sa'yo. Kung mag-i-accept mo yung mga lesson na yun para magkaroon ka ng successful this time. No? Sa nakikita ko dito. Kailangan mo ngayon na mag-umpisa, magpunla, or mag-create ngayon sa sarili mo. Kasi may mga idea naman at alam mo at matalino kang tao. Alam mo yung mga dapat sabihin, alam mo yung mga dapat gawin, alam mo yung mga dapat na umpisahan. No, this time daw, you need to let go something or yung mga, kumaga maturity. Leave the past. Leave mo yung sarili mo. Leave mo yung sarili mo. Ate, baka maiwan ako. Hindi. Yung old version of you. Ganyan. Yung mga ganon. No? Kailangan mo ngayon i-structure yung sarili mo. Meron ako nakita dito na there's a communication ako na nakikita dito. No? Maaring anak mo or maaring a family member or kasama sa trabaho. Yeah. Magkakaroon doon ng communication. Siguro, in a 4 hours, 4 days, 4 weeks ago or mangyari pa lang. Ako nakita. Maaari mo you will receive some text or makipag-communicate siya sa'yo. Ganyan. Ako nakikita dito. Parang may gagawin ata kayo. Siguro may mga pag-uusapan kayo na related to money, to related ang bahay, ang family, related ang investment, related ang traveling, o kaya baka may coming home, o kaya may mga pupuntahan kayong celebration, may mga lakad, kung magaganyan, no? O maaring may reunion sa iba, ganyan. O kaya may mga community or teamwork, may mga pag-uusapan daw kayo. Ganyan, no? Arigatou namaste, God bless.